May dalawa akong anak. Yung panganay ko 5 taon na, yung bunso ko naman mag-iisa pa lang. Bago ko ipanganak si bunso, nagawa na yung bahay namin. Yung lupang kinatitirikan ng bahay, mana ng asawa ko sa lolo niya bilang paboritong pagalitang apo. Marami namang mga bahay sa lugar, kaya lang yung kinatitirikan ng bahay namin napagitnaan ng 2 fish pond. So wala kaming literal na katabing bahay kundi katapat bahay lang. Kikending ka muna patawid sa kalsada bago ka magkaroon ng katsismisan. Kaya nga lang po, dahil dayo ako sa bayan nila, wala akong masyadong kaklose na mga taga roon. So yung bahay namin bagong gawa lang. Dahil Katoliko ang asawa ko at pamilya niya, kahit ayoko sanang padasalan at pasukan ng mga rebulto yung bahay, wala akong magawa. Isinabay na rin yung binyag ng bunso ko noon. Matapos ang 2 araw, flumight na pabalik ng Dubai ang asawa ko. Ang naging kasama namin ng mga anak ko sa bahay ay yung kapatid kong lalaki at yung pamangkin naman ng asawa ko na lalaki rin. 1 linggo nang nakaalis ang asawa ko, nagpapa-pedicure ako noon. Tapos nung makita ng mga katapat bahay namin, nakisunod na rin sila. Bilang ako ay sabik sa kakwentuhan, natuwa ako sa pagparinig nila sa bahay. Nagpabili ako ng merienda sa kapatid ko. At mula nun, naging close ko na si Toyang. Palayaw niya yan. Isang araw, hiniram ng biyenan ko ang mga bata at dun muna sila ng 3 araw, ika niya. Nagabihan ako sa daan pero hindi naman ako nag-isip na may masamang mangyayari sa akin dahil nga kilala ang asawa ko sa lugar. Hindi rin naman ganun kalayo yung bahay ng biyenan ko, mga 5 minutong lakad lang. Kaya lang, nung paliko na ako at nasa 6 na bahay na lang ang layo ko sa amin, may biglang humarang na malaking kambing sa gitna ng daan. Hindi naman ako natakot. Agad. Kambing lamang naman yun. Kaya lang kinabahan ako ng slight nung paghakbang ko sa kanan para sana ay iwasan ko. Bigla ring humakbang ito pa kanan. Sinunod ko kaliwa. Siyang hakbang naman ito sa kaliwa. Napaatras ako ng isa. Siyang abante naman ito sa akin. Napabulalas ako na, para kaming nagtatango. Para bagang doon na ako natauhan na kambing lamang ay kinakabahan na ako. Kaya umabante ako ulit. Pero ang tampalasan, bigla akong binuno. Napahandusay ako sa kalsada. Masakit ang tiyan ko. May basa. May bumusina naman bigla. Tapos may nagtayo sa akin. Tapos, pagkasabi ng nagtayo sa akin ng dugo, napatingin ako sa kamay ko. May dugo nga. Nagkamalay ako, nasa ospital na ako. Umiiyak ang biyenan ko. Bakit daw ako tuloy-tuloy kasi sa kawayan na nakahambalang sa daan? Si Toyang nag-shh sa akin ng pasikreto. Hindi niya ako kinausap hanggat hindi ako nakalalabas ng ospital. Ang sabi pa niya sa akin, mag-usap kami sa ibang lugar, wag sa barangay namin. Kaya nung nagpadala ang asawa ko pati asawa niya, magkasama kasi sila sa iisang kumpanya, inaya ko siyang mag-grocery sa Kapitolyo. Sinama naming pareho ang mga panganay namin. Nung nasa food court na kami at lumalamon na ang mga bata, tumabi siya sa akin at may pinakitang picture. Totoy pa ang asawa ko sa picture na yun, parang class picture ba? Nandun din kasi ang asawa niya. Mas bata kami ni Toyang sa mga asawa namin. Yan, sabi niya. Ex yan ni Alex. Bumalik siya last week. Kinuha niya yung phone niya at may tinype. Tapos pinakita niya sa akin. Siya yung sinasabi ni Ross na kambing. Si Ross yung tumulong na tumayo sa akin. Kahit probinsyana ako,
Hindi naman ako naniniwala noon sa mga kung ano-anong bagay, lalo ang multo, engkanto o aswang. Kaya tinawanan ko si Toyang. Sige, kung ayaw mong maniwala, para na lang sa kaligtasan ng mga anak mo. Pag yung babaeng yan ay nagpunta sa bahay mo, wag na wag mo siyang aayaing pumasok. Sabi sa akin ni Toyang. Hindi ako naniniwala noon sa ganon, pero naniniwala ako sa kayang gawin ng desperada at obsesyon. Kasi hindi nagtagal, nasa gate na namin yung babae na nakita ko sa picture. Na-insecure ako sa ganda. Dagdag mo pang ang sexy. Ang amo talaga ng mukha. Kaya lang nag-replay yung sinabi ni Toyang sa akin. Pinapasok ko sa kwarto ang panganay ko. Sabi ko, bantayan niya yung kapatid niya. Tapos nilak ko yung pinto sa may kusina. Chinek ko rin yung mga bintana. Saka ako lumabas sa terrace namin. Ano yon? Tanong ko. Si Alex? Tanong naman niya pabalik. Alexander ang pangalan ng asawa ko. Kunwa hindi ko get sinong Alex. Si Alexander. Sinabi niya pati middle name ng asawa ko. Yung dalawang kamay ko nun, biglang nagpamewang. Ako si Chin. Asawa niya ako pero wala siya dito ngayon, nasa Dubai. Sagot ko. Ang tagal niyang nakanganga tapos nagtanong lang ulit kung pwedeng pumasok. Sinagot ko siya ng hindi. Kinagabihan dumating ang dalawang biyenan ko. Parang aligaga. Si tatay sinara agad ang mga pinto at bintana. Bago isara ni nanay yung pinto ng kwarto, narinig kong binibilinan niya yung kapatid ko at apo nila na wag nang lalabas ng gabi. Si nanay naman kinausap ako tungkol sa ex ni Alex. College na raw si Alex nung maging sila nun. Yung si Selena. Yung si Selena, si ex, bagong salta sa kanila, 2 taon bago graduate ng high school sila Alex. Ang kinagulat ko, katulad kong Batanggenya. Nung naging si Alex at Selena, namayat ng sobra si Alex at naging mainiti ng ulo, kwento ni nanay. At dahil nagbago ang anak nila, sabi ni nanay kinausap nila ni tatay si Selena nung minsang bumisita ito sa bahay nila. Pero minasama ng loka ang pagkausap sa kanya. Nagpanggap itong buntis. Paniwalang paniwala sila dahil may pinakita itong PT na positive. 2 buwan bago nila malaman na hindi pala yun totoo. At naghiwalay sila ni Alex. Kinilabutan ako sa sumunod na kwento ni nanay. Nag-anak sa binyag sila Alex kasama si Selena. Kaklase kasi nila nung high school yung may anak. Isa si Selena sa mga nagpresintang tumao sa may kusina noon dahil napakarami ng bisita. Uso kasi dito yung mga pabitbit sa mga ninong at inang, kasalman o binyag. Si Selena ang nag-abot sa asawa ko ng pabitbit niya. Okay pa habang pauwi, kahit nung nasa bahay na siya. Pero nung ilalahok na sana sa munggo yung lechon manok na nasa pabitbit, nagsisigaw si nanay. Chinapchap ko kasi anak mo, akala ko manok. Dahil pagod ako galing sa sibuyasan namin, nalutang ang utak ko, nabudburan ko ng asin. Kaya laking gulat ko nung mapalitan ng bayawak na malaki at puro uod yung nasa chopping board. Kwento ni nanay. Nung binasura nila, umulan bigla. Tumakbo si Alex papasok sa bahay. Pagtila ng ulan, lumabas ulit si nanay para itapon yung iba pang basura. Alam mo anak, naging manok ulit. Chop-chop na manok. Ang tatay mo may naisip eh. Kinuha niya yung tong at inisa-isang ilagay sa semento yung laman at binudburan niya ulit ng asin. Naging chop-chop na bayawak ulit. Kaya anak, mag-ingat ka. Ang nanay niya binaril dahil sa marami ng nakulam. Kaya pala umalis sila sa lugar nila dahil marami na silang naperwisyo. Hindi pa rin pala tumigil. Ang kwento pa nga, sa lamay ng nanay niya, napakaraming puto, ipis, tipaklong, yung lumalabas sa kabaong. Sa buong paligid din ng bahay nila,
nakabibingi ang kukak ng mga palaka. Kaya mag-ingat ka ha. Kung gusto mo, dun muna kayo sa bahay. Kwento ni nanay. Kaya lang matigas ang ulo ko. Para kasi sa akin, hindi dapat katakutan ng mga mangkukulam. Isa pa, hindi ako magpapatalo sa takot ko. Nanay ako eh. Sumunod na gabi, sobrang ingay ng mga kulisap. Sa sumunod na gabi pa, nagka-concert na rin ang mga palaka. Umaga, humahango si nanay at tatay. Kasama nila yung albularyo sa barangay. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo. Hindi dahil sa hindi ako naniniwalang kaya nilang magpagamot. Alam ko kasing hindi galing sa Diyos ang panggagamot nila. Ayoko talaga sa kanila kahit sa mga faith healer. Nagpapabayad man o hindi. Kaya sinabi ko talagang direkta na hanggang paligid lang siya ng bahay, hindi siya papasok. Si Toyang binigyan ako ng mga cactus. Tapos 5 bala ng 22. Wala nang pulbura yan. Ayaw ng mga mangkukulam dyan kahit aswang. Bulsa mo lang lagi pati sa mga anak mo. Bilin ni Toyang. Pero tila baga at nagalit pa si Selena sa nangyari. Nang gabing yun, nagising ako sa pagsigaw ng kapatid at pamangkin ko. May tao raw na nakasilip ng patiwarik sa bintana. Lalaki. Si Toyang tumawag bigla at sinabi niyang may tao nga sa ibabaw ng bubong. Lalaki. Tapos sumigaw siya. Sinilip ko ang bahay niya sa bintana. May nakatiwarik na ring tao sa bintana ng kwarto niya. Ang kapatid ko naman kumuha ng itak at kutsilyo at hinasa yun. May nagdabog sa yero at sa lakas lumingat yung gilid ng kisame. Pero tuloy pa rin ang kapatid ko. Umiyak ang mga anak ko sa kwarto. Sabay naman kami ng pamangkin kong pumasok at nandun si Selena. Nakasilip. Ang lakas ng hangin. Nakakurtina kasi ang bintana sa kwarto at nakaladlad. Pero sa lakas ng hangin, kaya umaangat, kaya nakikita namin siya. Nagsasalita siya hindi ko maintindihan, pero biglang nagtakip ng tengang pamangkin ko at sabi niya maingay. Ang kapatid ko pumasok sa kwarto at hinawakan niya ang kamay ko. Yung panganay kong anak nakipaghawak din ng kamay. Nakagawa kami ng bilog. Tapos ang kapatid ko tinanguan ng panganay kong anak. Jesus! Simula ng anak ko. Please po, paalisin mo na po yung demon. Please po. Kung gaano sila kabilis lumitaw, siyang bilis nilang nawala. The power of faith and prayer. Kaso hindi sila natinag eh. Every night binibisita nila kami. Si Toyang din. Hindi na sila scary para sa amin sa bahay. Naging nuance na lang sila. Pero ingat na ingat ako sa pagkain ng mga anak ko. Marami na akong naging kaibigan dahil sa nightly visitor namin. Concern ng mga ibang tao sa amin. Nag-organize sila ng patrol hindi lang ng mga tanod. Kaya lang hindi naman pwedeng buong magdamag may patrol, di ba? Lalo at mga sibilyan yung karamihan. Tapos yung iba, may trabaho pag umaga. Kaya tinawagan ko ang mama ko na nasa Maynila kasama ng kuya ko. Sabi lang niya, pasasaan at titigil din sila. Nagkatotoo nga. 1 linggong tumigil. So, napanatag ako. At ayon sa mga bago kong friends, 1 linggo na rin nilang hindi nakikita si Selena. Panganay ko saling pusa sa daycare. Sa daycare, may sked ang mga parents sa pagluluto ng feeding. One fateful day, isa ako sa nakasked na magluto. Dahil nasa loob siya ng room, hindi na ako nag-isip ng kung ano. Nag-concentrate akong magbalot ng gulay sa wrapper. Hanggang sa tumunog ang phone ko. Yung kuya ko tumatawag. Pagkasagot ko, ang choppy ng line. Pero sapat na yung 2 salitang naintindihan ko para iwanan ko yung ginagawa ko at i-check ang anak ko sa room. Wala. Kaya tinawagan ko ang kuya ko for the first time sa loob ng maraming taon at humingi ako sa kanya ng tulong. Maayos na yung line.
Sabi niya nasa tricycle na siya papunta sa daycare center. Ganun kasi ang kuya ko after niya maaksidente. Pinigilan kong umiyak. Kasi umiiyak na nga yung binan kong babae. Tapos yung binan kong lalaki kulang na lang sakalin niya yung daycare worker. Bakit nakalusot yung pagkuha daw sa anak ko? Kaso, sa akin, alam kong hindi naman siya nagkulang. Ginaya kasi ang mukha ko. Sabi niya sa akin, ako yung kumuha sa anak ko. Mukha ko. Kapareho ko ng damit. Pagdating ng kuya ko, saka ako umiyak ng tahimik habang nakayakap sa kanya. Pinatawagan niya sa akin ang asawa ko. Nakita niya raw kasing naghahanda para umuwi sa Pilipinas at wag ko raw pauuwiin. Tinawagan mo ko, Chin. Pagkatiwalaan mo ko, babalik si Tristan sa atin. Eksaktong 2:07 ng hapon. Sabi ni kuya. Totoo ngang naghahanda na si Alex para umuwi. Na-chat na siya ni Selena an hour before mawala ang anak ko. Na makikita niya lang na buhay si Tristan oras na umuwi siya. Nagiiyakan kami ng asawa ko sa video call nung sumingit si kuya. Lumayo siya sa akin kasama ang phone ko. Pagbalik niya kalmado na ang asawa ko. Si kuyang nagluto ng tanghalian at ang daming tao sa bahay. Para kong hihimatayin pagpatak ng 2:06. Si kuya, nagka-countdown sila ng kapatid namin. Pagbanggit nilang ng 57, may tumigil na tricycle. 58, bumaba yung driver. Binuksan yung pinto ng sidecar. 59, bumaba ang anak ko sabay takbo papasok sa bahay. 2:07, nasa loob na ng bahay ang anak ko. 2:08, nagsigawan kaming lahat ng papuri sa Diyos. At nagkwento ang anak ko. Tuloy-tuloy siyang nagkwento habang nakaharap sa laptop kausap ang papa niya. 3:00 ng hapon nung dumating yung kagawad, dala yung bag ng anak ko basa. Nakita daw sa ilog. Yakap ng bangkay ni Selena. Ang nakapagtataka lang, ang kwento ng driver na nakakita sa anak ko, may kasama raw itong batang babaeng naka-school uniform din. Yung batang babae pa raw ang nagsabi ng address at nagbayad ng pamasahe. Dagdag pa ng driver, nung lingunin niya ulit yung batang babae, wala na. Ang mas nakapagtataka, nung dinescribe ng kuya ko yung itsura ng batang babae pati kulay ng damit nito, umuo ng umuo yung driver. Yung bata ding yun ang nagsabi kay kuya na puntahan ako. Pagbaba niya ng bus, nagkaroon siya ng premonition. Hanggang ngayon, hindi pa rin natigil yung mga bisita namin sa gabi. Wala na si Selena. Pero yung demonyong nagbuyo sa kanyang gawin ang mga bagay na yun, buhay na buhay pa. Ginugulo ako, pati ang asawa ko na nasa ibang bansa. Kaya lang, alam nyo, demonyo lang yan. Mas malakas ang Diyos sa kanila. Kahit magkampihan pa silang lahat.